That kuya, caught on cam na naman si President Marcos Jr. na parang may glitch. Anong glitch? Like, da ganon-ganon. Bakit may glitch? Kumbaga sa, yeah, right? Oo. Ano to? Ano siya? Robot or something? At may mga glitches. Ano siya? Computer? Ganyan. Pero nakakalurkay po talaga. Ang mahirap dito mga ate at kuya, parang wala sa thank you Ate Elizabeth Gonzalez. Ang mahirap dito, siya po kasi ang presidente ng Pilipinas. The highest position in the land. Is that right? Malaki rin siya may pinakamalaking responsibilidad. In fact, siya nga yung nagtitimon ng ating bangka, ng ating balsa, ng ating bansa. Okay, yan yata yung etymology ng word na country in Filipino language. Siya yung nagtitimon ng ating sinasakyan patungo sa kung saan mang direksyon, pero parang wala siya sa sarili. At caught on cam na naman ang lulunyo. Anong nangyari? Pasensya na kung nandyan si Chris Aquino sa thumbnail. Hindi ko alam kung ano ang correlation. Nagkaka-glitch din ba si Madam? Kumusta na kaya ang health ni Miss Crizzy? Okay, kasi pareho naman silang anak ng presidente. Unfortunately, si President Marcos Jr. ay naging presidente. At si Crazy, kung meron man siyang mga craziness because she's really crazy rich Asian. See what I did there? Hindi naman, wala naman sa position secretly. In fact, parang naging goal nga yata ng pamilya nila yan na kung sakasakali man namin, kung anong takbuhan daw ni President, ni Bongbong Marcos Jr., tatapatan nila, right? I think word yan ni nung nasirang President Noynoy Aquino. And even si Chris, baka sinabi niya yan, natatapatan daw nila. Ano to, paligsahan, pataasan ng ihi? Yung pamilyang yan, di ba? Yung dalawang pamilya. Well, President Marcos Jr., to sabihin ko sa iyo bago natin discuss yung kanyang mga glitches and whatnot. Talbog na talbog kayo ng pamilya ni Miss Crilly dahil kahit paano yung mukha ng kanyang mga magulang nasa pewa. That right? Talbog ka, President Marcos Jr. Hanggat hindi mo na ipalalagay ang mukha ng tatay mo na si FEM or kung ano man ang mangyari sa nanay mo, malay mo mailagay ang mukha niyan sa Philippine peso, whatever tender, di ba? Or banknote. Hindi mo matatapatan ang pamilya ni Nakrelli. Yung legally. Right? Parang ganun yung arte ng pananalita ni Dilima. Ginagaya ko lang mga pinakawalan nyo si Dilima, yan ang legacy mo ko, ting. President Marcos Jr., force of habit, pasensya na. So, aside from that, ang pangalan ng tatay ni Miss Urley ay nasa airport. Unless may pangalan mo ang isang probinsya sa pangalan ng tatay mo, Mr. President, or maybe ang pangalan ng Pilipinas ay Marcosian country, hindi na Philippines, matatalbugan mo na. Hindi mo pa matatalbugan ang legacy ng Aquino family. Nasa pera, nasa airport, at kung saan-saan pa. Tama ba mga kuya? Ang dai pang rebulto. Yung malaking mukha ng tatay mo dun sa Baguio, parang sinira naman yun during the Aquino administration, yung nanay, di ba? So, ano ba to sila nagpapaligsahan? Dapat naman Mr. President, napipressure ka sa legacy ng mga Aquino. You were perceived to be enemies in the past, right? Rivaling family aside from the Lopezes at iba pang mga oligarchs. Pero ano bang iniintindi ngayon ni President Marcos Jr.? Wala siyang maipakitang concrete na projects. Walang build better more. Sabi niya, higitan nila ang build. Kasi nga, kaya ang kanyang pa-slogan nun, build better more. Kung si Duterte may build, si Marcos Jr. may build better more. So, ibig sabihin, hihigatan kasi nga more di ba? So, nasaan yung build better more mo? Ang pondo ng Pilipinas baka 90% nang nauubos kasi the last time, few days ago, 89% na ng pondo ng Pilipinas ngayong taon, ubos na. Nangangalhati pa lang tayo ng taon. Anong gagastusin natin pag bumagyo? Pag may kalamidad? Worst case scenario, pag bumagsak na dito yung matuloy ang gyera, saan tayo huhugot? Saan napunta ang pera? Wala tayong nakita. Kataka-taka. Tapos, paanong nangyayari ito na ang lala ng corruption? Lagi may nanalo sa loto,
Ang lala ng mga krimen kung ano-ano pa, bumabaha ang droga, pero ang presidente parang may glitch naman. Like parang naghahang baga siya or yung utak niya ay parang parang CD na parang broken CD na tumatalon-talon. Hindi maayos ang flow of thought. Presidente ka. Ikaw dapat ay, 'di ba, matalino kung hindi man kasi yung tatlong domain dapat you possess it. You possess everything, 'di ba? I mean, you should be excellent at everything. So sa talino, dapat wise ka talaga. Sa emotion, dapat ganun yung compassion mo sa Pilipino, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, nandun. Also, dapat physically fit ka, although hindi naman yung requirement. Again po mga kuya, binabatikos nila si VP Sara kung bakit in-appoint daw ni Mr. Marcos Jr., mabuti na nga lang daw at nag-resign na si VP Sara kasi hindi naman daw fit for the position of DepEd Secretary ang ating pangalawang Pangulo dahil hindi raw siya teacher or hindi dean or hindi member ng academe, hindi naman principal si VP Sara, hindi naman supervisor ng kung anong division, whatnot. Hindi daw parte ng academic sector si VP Sara or educational sector. Hindi maestra, okay? Ay abogado yung tao. At sabi ko nga kanina, ang ina-appoint naman po ay hindi naman, walang ganong requirements na hinihingi ang mga maa-appoint sa kabinete ng isang presidente, kundi kailangan lang na may trust yung mag-a-appoint na magagawa niya yung trabaho. Yung in-appoint ngayon ni Mr. Marcos, nakapalit niya noon sa DA dahil ang mahal ng bilihin after niya maging Department of Agriculture Secretary. Hindi man pala tapos ng kolehiyo yun, parang ang nameke, billionaire laang. Hindi naman pala graduate ng Ateneo yun. So, nang fake news pa nga noon ang, di ba, yung communications office ni Mr. President, na graduate daw yata ng Ateneo, yung pumalit sa kanya as DA Secretary, yung pala, undergrad naman pala. Ano to? Ang presidente natin undergrad, yung mga barkada niyang mga billionaires undergrad, okay, mayayaman kayo, nasa elite, di ba, nasa elite circles kayo, pero ano kayo, ang tatamad nyo naman. Ang ating Pangulo po ay hindi graduate ng, tina-challenge ka nga Mr. President, na ilabas mo ang iyong diploma. Kung ikaw ay talagang nakapagtapos ng pag-aaral mo sa Inglaterra, wala ka namang mailabas, dadaanin mo kami sa tawa-tawa, just like what you do, every time na natatanong ka, kung ikaw ay nagbebebe powder or hindi, nagpupulburon o hindi, bigla mong tatawanan. Even kapag natatanong kayo sa mga ill-gotten wealth, tatawanan mo kahit na foreign media, tawa-tawa ka, insulting ang ginagawa mo, or maybe that's your escape, I don't know. Okay, now, presidente ka ng Pilipinas, wala kang maipakitang diploma, hindi ka naman fit for the job, actually, physically and mentally, maybe, emotionally. Mukhang palpaki, wala tayong nakikita. Nasaan ang proyekto mo? Wala ko nakikitang tulay na bonggang-bongga. Yung mga pinapagawa ngayon, continuation pa lang ng mga nasimulan ni PRRD. And balita ko, may mga sinimulan si PRRD na hindi tinutuloy ng Marcos administration or delayed kung hindi man tuloy. In fact, yung mga tinatambakan dyan sa Manila Bay na kapag Chinese yung contractor, naalala nyo, ang dami na dyan parang artificial island sa Manila Bay, no? Nakikita yan sa MOA, Mall of Asia. Pero may mga hindi tinuloy. Anong nagawa mo for the past 2 years? Tapos ubos na yung budget, paubos na, hindi pa tayo nangangalahati ng taon. Paano kung may emergency? Bumagyo, lumindol, pumutok ang bulkan, di ba? Sa tayo huhugot? So sa tingin ko, hindi naman siya ang nito, ang utak ng lahat ng mga kapalpakan sa gobyerno, or maybe siya rin. Pero yung hindi naman yata, wala talaga siya sa... Pakinggan nyo mga kuya at panoorin kung bakit parang may glitch na yung ating Pangulo. Normal pa ba ito? Okay. It's there's a in yes, but not it the okay. It's there's a in yes, but not it the okay. It's there's a in yes, but not it the okay. It's there's a in yes, but not it the okay. It's there's a in Sir, matanong kita, Mr. President, ano ibig sabihin ng eat not eat not eat the is eat not eat the eat not eat the nangongo ka naman, ha?
Nanong lang. Inot, itap. Ay, dubi-dabi-dap-dap. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap. Tinalbogan mo pa si Willie Revilla, mister. Dubi-dubi-dap-dap, dubab-dap-dap. Tapos wala pa siyang spokesperson. Si Pangulong Duterte noon dalawa yung spokesperson, di ba? Baka nga mahigit pa si Pantaleon Alvarez po, naging spokesperson yata ni Pangulong Duterte, si spokes Salvador Panelo, yung payat, and si spokes Harry Roque. So kung merong mga iniintindi si dating Pangulong Duterte, like marami siyang babasahing bill, yun ang kabilib-bilib din kay PRRD kasi nga abogado yun, prosecutor pa. So hinihimay niya lahat ng sinasubmit sa kanyang papeles, lalo na yung mga bills na magiging batas. Kapag pinirma ni PRRD yun or ng kahit sino presidente, ang bill ay magiging batas. Katulad na lang ng annual budget, yung GAB, di ba? General Appropriations Budget, so taunang budget. Ang budget ay magiging batas mo pinirmahan ng presidente. So yung ipinopropose na 6.2 trillion peso next year, na GAB, magiging GAA. Yung from General Appropriations Bill, magiging General Appropriations Act. Batas yun. So ngayon, halos 6 trillion na nga, ubos na. Paubos na. Like 89-90%. Next year, mag-i-increase kasi nga nagmamahal lahat. Ano ba to? Bakit? Doon na tayo papunta, lahat mahal. Hindi naman tumataas ang sweldo pero ang bilihin, pamahal ng pamahal taon-taon. Kaya palaki rin ang palaki ang budget ng mga pinapasweldo natin sa gobyerno. So 6.2 trillion budget next year na magiging batas. Kay PRRD hindi nakakalusot, hinihimay niya yan, pinagpupuyatan ng Pangulo. Right? Basa, abogado, wala. Pagka may mga katakataka, balik, soli sa lower house. Sasalain ulit ng Senado bago balik kay Pangulong Duterte. Kapag nagustuhan na niya, pipirmahan. Himay na himay ang lahat ng documents. Ang ating Pangulo ngayon, may kapasidad ba to na maghimay ng mga sinasubmit? So, ang pirma nito, mga kuya, take note, yung pirma ng tatay ni President Marcos Jr., yung FEM, yung senior. Ang pirma nun talagang very hindi madaling ma-forge, madawag. Teka, hanap tayo ha. Baka may makita ako eh. I found one. Hindi siya madaling i-forge, hindi siya madaling dayain. Diyos ko, ibang-iba po talaga mga ate at kuya ang pirma ng senior sa junior. Kumbaga, maraming pabilog-bilog at hindi nga madaling dayain. Ang pirma ng anak, bundok lang at pababang ganon. Pataas at pababa. So, ang daling i-forge, ang daling dayain. Not so mapalabok yung pirma ng senior, pero still, yung mga arches and whatnot, hindi mo madaling makukuha, no? Konting mali mo sa stroke, halata na pineki ang pirma. Ang pirma po ni President Marcos Jr. ngayon ay bundok laang. Bundok tas may guray-guray pababa. Sinadya ba ito? Na ang signature ni Marcos Jr. ay pataas lang. Tapos bundok-bundok na gano'n. Bundok-bundok. Eh, kahit sino, kaya kung i-forge yun, bundok pababa. So malay natin kung sinong pumipirma. Eh di ba nagka-issue nga yan dati na may nandaya ng pirma sa parang sa importation ng asukal, right? May ganong issue noon. Unang-unang upo niya, right? Unang buwan, unang month ng kanyang pag-upo, may nandaya daw ng pirma. At dapat, parang alam ko, sinuspend nila yun, in-appoint na ulit. That right? So, para kunwari parusahan kunwari ay may minaparusahan, pero malay nyo naman talagang aprobado naman niya yung mga importation na yun kung ano ba. Oh. Eh, sinuspend yun, inalis, tapos binalik naman, binigyan ng ibang posisyon. Kasi nga na-skandalo. Ano ba to? Tapos yung ating presidente ngayon, naghahang. Ah.
Sabi nga ng iba ay lalaking lutang daw. Kung may babaeng lutang nung panahon ni PRRD, ngayon may lalaking lutang. Again po, ang requirements naman, kung ikukumpara naman natin, well, ito lang yun mga tit kuya, grabe kasi nila si VP Sara, di ba, na hindi daw qualified kasi hindi naman part ng educational sector si VP Sara. Eh ano to? Hindi to tapos ng kolehiyo mga tit kuya. Second year college lang ang inabot. Hindi nga niya ilabas ang kanyang diploma. Hindi to marunong, gusto ng tao ng transparency, Mr. President. Kapag tinatanong ka, diretso mong sagutin, wala ka nang spokesperson, nauutal ka pa. PRRD, ang galing ng communication skills. Right? Pag pinagsalitaan mo, ikaw ang mauumay sa dami ng sasabihin. Maraming gustong i-share. Siguro nga dahil nga sa lawak din ng experience ng dating Pangulo natin. 30 years na po yata yun sa politics from being the mayor of Davao, di ba? Naging kongresista na rin yan. So marami siyang wisdom, right? Na pwedeng ma-share sa tao. Kapag pinagsalita mo si PRRD, eh, busog ka sa kaalaman and naaliw ka pa. May sense of humor. Ito, hindi ka naaaliw sa... Well, pwede kang matawa sa paghahang niya at sa dubi-dubi-dap-dap niya dahil ba't ganyan, pero tayo ang lugi. Ang excellent nung dating umupo ang pumalit, ba't ganito? Hindi to inaasahan natin. Kahit na sinabihan tayo ni PRRD noon na meron tayong presidenteng or presidential candidate na nagkukukain, hindi tayo nakinig. O di ba? Naloko tayo ng malala. So bakit siya naghahang? What the hell? Yes, but not it the okay. It's there's a yes, but not it the okay. Natawa pa siya sa sarili niya nung okay. Ba yun? Siguro aware siya na nagkakamali siya and natataranta siya and siguro may ni-ready na siyang isasagot sa mga itatanong, kaya lang biglang merong follow-up question maybe nung tinatanong si President Marcos Jr. Hindi niya nasagot. Hindi siya ready sa mga biglaan. Nauutal siya. Ano ba to? Anong nangyari sa atin? Ganito ang naiupo natin mga tatuya. May glitch. Pati yung video may glitch na rin. Again, ang requirements sa pagkapangulo, dapat marunong ka lang bumasa at sumulat, tumira ka sa Pilipinas ng mga 10 taon, Filipino citizen ka, okay? 40 years old, yun nga, yun lang yun. Marunong bumasa at sumulat, Filipino citizen, tumira ng mga 10 taon, 40 years old. Yun lang. Walang requirement ng diploma in college. Kaya even si Mrs. Corazon Aquino ay naging presidente natin kahit hamak na housewife lang ng nabang-bang doon sa NAIA. Walang background sa public service. Kaya lang nga, ginamit for, di ba? Para, kasi nabang-bang nga yung asawa, so parang martir. O, ayun, nanalong presidente. I don't know kung paano nanalo, baka nag-grab na sa snap elections. Pero dahil nga po sa kapangitan din ng yung mga loophole at mga kapangitan ng saligang batas natin, nagkakaroon tayo ng leader na hindi naman deserving, tapos kumalaat yung si VP Sara, sabi niya hindi qualified. Eh ito, ano to? Naghahang. Manalamin kayo mga ensaymada, mga bulag na supporters, mga bangag vloggers, sabi nga, pati yung mga loyalista pa, sorry, force of habit. Diba? O ang pinuno natin ganyan, tapos isasabak tayo sa giyera. Paano ang isang taong lutang at wala sa sarili, di natin alam kung ano ang cause, ay magde-decide, baka nga kaya tayo niya gustong isabak sa giyera ay dahil nga wala siya sa sariling katinuan. Ano sa tingin niyo mga tat kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.